Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 sa 7 suspect sa pagpatay kay Captain De Iparine nasa kustodiya na ng pulisya. Pag-aaway ng 2 MILF commanders tinapos sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan at army. Biyahe ng LRT-1, LRT-2 at MRT-3 tuloy-tuloy ngayong undas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 2 sa 7 suspect sa pagpatay kay Police Captain Joel De Iparine ng PNP-CI DG7 noong October 25 ang sumuko sa mga otoridad. Sina Leonardo June Manto Jr. na sumuko sa Pasig City at pinsan niyang si John Ray Gokong Manto, Barangay Tanod sa Sudlon 2, Cebu City. Ayon kay Major General Robert Alexander Morico II ng CIDG, 3 na ang nasa kustodiya ng pulisya habang 4 pa ang pinaghahanap. Kabilang sa mga nawawala sina Sunny Dumarig Sr. at Sunny Dumarig Jr., mga kamag-anak umano ni June Manto at kasapi ng sinasabing gun for hire group. Umapela naman ang asawa ni John Ray na si Tessie na palayain ang asawa dahil nagtatrabaho ito ng maganapang insidente. Samantala, si Amy, asawa ni Sunny Sr. at ina ni Sunny Jr. ay nananawagan sa mga otoridad na matunton ang mag-ama at umaasang buhay pa silang makikita. Namagitan sa pag-aayos ng hidwaan sa pagitan ng 2 pamilya ng mga commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur at Philippine Army kahapon October 29. Sa ilalim ng Mediation and Peace Dialogue Program, pinagsama ni Governor Datu Ali Midtimbang ang mga pamilya ni Sukarno Ampatuan ng 105th Base Command at Patrick Omar ng 128th Base Command. 5 taon nang nagbabanggaan ang 2 kampo sa Rahabuayan na nagdulot ng pinsala at mga nasawi. Pinayuhan ni Midtimbang ang mga pamilya na kalimutan ang sigalot sa lupaing pinag-aawayan at unahin ang kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon. Ang kasunduan ay sinuportahan ni Brigadier General Edgar Cato ng 601st Infantry Brigade at Mayor Bai Maruha Ampatuan Mastura na nagbabala laban sa muling pagsiklab ng karahasan. Mananatili sa regular weekday at weekend schedule ang operasyon ng MRT-3, LRT-1 at LRT-2 ngayong Undas 2025 upang matiyak ang maayos na biyahe ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nagsimula ang unang biyahe ng MRT-3 sa North Avenue Station ng 4:30 a.m. at sa Taft Avenue Station ng 5:05 a.m. Huling biyahe ngayong October 31 ay 10:30 p.m. at 11:09 p.m. habang sa November 1 at 2 ay 9:30 p.m. at 10:09 p.m. Ang LRT-1 naman ay nagsimula ng biyahe sa Dr. Santos at Fernando Poe Jr. Stations ng 5 a.m. at nagtapos ng 9:30 p.m. at 9:45 p.m. ayon sa Light Rail Manila Corporation. Samantala, walang kanselasyon ng operasyon ng LRT-2 na ang biyahe ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa Antipolo at 9:30 ng gabi naman sa Recto, ngunit suspendido ang Beep Card Concessionary Program para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs mula October 31 hanggang November 2. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.